Totoo nga talaga yung sinasabi ng nanay ko dati sa akin nung bata pa ako, na kapag naging nanay ka na nga, ikaw ang lahat halos kikilos sa gawaing bahay. Isasabay mo pa doon yung pag-aalaga sa mga anak mo, tapos pag-aasikaso sa asawa mo. At kapag ka nga malilit pa ang anak mo, hindi ka makakaalis ng bahay nang hindi kasama ang mga anak mo. Kahit alam mo naman mangungonsumi ka lang, ay gusto mo pa rin silang isama kahit saan ka magpunta. Swerte ka na nga lang kapag may magulang ka nakagabay sa'yo sa pag-aalaga sa mga anak mo. Or kaya afford nyo kumuha ng kasambahay. Tapos ganito naman itsura ng mukha ko kapag nga hinahanap ko yung pasensya ko. Anyway, bago nga kami pumunta sa RTC mga beshi, ay pumunta nga muna kami sa aming munisipyo. Dahil meron pang ibang requirements na kailangan ipasa sila tita at doon nga kukunin. Pagkatapos nga namin sa munisipyo, ay nagpunta na kami diretso sa RTC sa Tarlac. Kaga-alas 10 na nga rin ata ng mga oras na yan. Itong dalawa naman ay tulog na. Pasintabi nga sa nakalaylay na braso ng aking inang. Nakikita ko na nga itsura ng braso ko kapag ako'y tumanda. Diyan na nga lang sumalpak si Kuya Kyle at natulog dahil ayaw na nga niya kumandong kay inang. At ayun naman yung tito kong pogi habang nagdadrive. Sobrang init nga ng panahon ngayon kahit naka-aircon ay hindi mo naman halos mararamdaman. Kahit nga napakainit, itong Baby Kenzo ay tulog na tulog pa rin. Nakarating na nga kami sa RTC, lahat-lahat abay tulog pa rin ang Baby Kenzo. Nakatulog nga rin siya ng halos 1.5 oras. Pagkagising nga niya ay lumabas na rin kami agad dahil hindi ko na nga siya mapigilan sa kakulitan niya. Sila tita, inang at tito ko nga ay naiwan pa dun sa taas dahil nga may inaasikaso pa sila at hindi pa sila tapos kay attorney. Panigurado na ko curious kayo mga beshi kung bakit nga kami nandito. Anyway, habang inaantay nga namin matapos sila tita nakausapin si attorney, ito naman dalawa ay nililibang ko. Napakainit na nga rin doon sa loob at wala pang electric fan kaya nga lumabas na lang kami at buti nga may nakita kaming upuan dito na hindi ginagamit. Kinuha ko nga at pinaupo ko silang dalawa dyan at pinag-ikot-ikot ko sila. Ibang level na nga rin talaga yung kakulitan ng Baby Kenzo kaya dapat napakaraming baon mong pasensya. So anyway, nung mga sumunod na araw nga mga beshi ay bumalik ka kami ulit sa RTC. This time naman ang sinakyan naming sasakyan ay yung L300 nga ni tatay. So ayun nga, pumunta na nga kami sa RTC mga beshi at akay-akay ko nga si inang. Kung kaya ko nga lang buhatin si inang ng mga oras na yan ay binuhat ko na dahil napakabagal nga maglakad. Anyway nga mga beshi, wala na nga available na parking slot na malapit dito kaya nga medyo napalayo yung pinagparkingan nila tatay. Pupunta na nga ako ulit kila tita at kila attorney niyan dahil inutusan nga muna nila ako saglit para magpasero. Wala pa nga alas 10 na umaga yan mga beshi pero init na nga ako at feeling ko hagard na ako. Anyway, alam ko tumatakbo sa isip niyo mga beshi kung bakit nga kami nandito. Bago nga ito mga video na to mga beshi ilang beses na nga rin kami nagpunta dito sa RTC. Actually sila tita at tatay ko nga yung pabalik-balik dito sa RTC dahil sila nga yung kailangan magpasa ng mga documents kay attorney. So pumunta nga kami dito sa PAO office mga beshi or tinatawag na Public Attorney's Office para nga manghingi kami ng tulong for legal assistance and counseling. So ang pagkakaalam ko nga mga beshi ay wala kang babayaran dito dahil free of charge nga ito. Ino-offer nga ito ng gobyerno para sa mga indigent people o sa mga taong walang kakayahan o sapat na kita para mag-hire ng private lawyer. Kung tatanungin niyo naman po mga beshi kung bakit nga po kami lumapit sa PAO o ano ang pinaglalaban namin. And in our case mga beshi, lupa nga yung pinaglalaban namin. So it's a very long story mga beshi at hindi ko na nga masyadong i-elaborate. Civil case ngayon sa amin mga beshi at medyo matagal-tagal nga itong usapin. Magtatatlong taon na nga rin itong usapin mga beshi at hanggang ngayon nga ay hindi pa rin natatapos. Pagkatapos nga namin kay attorney mga beshi mag-alas 12 na rin ang mga oras na to, panigurado itong dalawa ay gutom na rin. Kaawa ko nga sa kanilang dalawa dahil pawis na pawis nga. Hindi ko na nga sila sinama doon mga beshi dahil nga panigurado maglilikot lang. Iniwan ko na nga lang silang dalawa kila lolo nila. Habang umiinom nga sila ng juice mga beshi ay may nakukitan nga kay Baby Kenzo. Kaya sabi ko nga kay Baby Kenzo ay mag-hi din siya. Nag-hello nga siya pero sa camera naman siya nakatingin. Hindi ko na nga na-videohan yung mga sumunod na pangyayari dyan mga beshi dahil binigyan nga sila ng pagkain ng matandang lalaki nag-ahay sa kanila. Pinagbibigyan nga sila ng saging mga beshi, si Chiria tsaka marshmallow. Halata nga mayaman yung matandang lalaki at mukha nga siyang may ibang lahi. Anyway, pasado alas 12 na nga ng mga oras na yan at hindi pa nga kami nagla-lunch. Dinaanan nga namin kasi itong pinsan ko na anak nga ni Tito Danny. Sa TSU nga lang siya nag-aaral at malapit nga lang dito yung school nila. Malapit lang din naman kasi yung school nila sa RTC. Anyway mga beshi, ayun nga yung outfit ko nung araw na yon. Pang araw-araw ko nga lang sinusuot yan mga beshi o pambahay. Tapos yung white sandals naman na suot ko mga beshi ay first time ko nga lang ito isunuot. Susuot ko nga dapat yan nung kasal ng kapatid ko kaya lang nga ay medyo mahaba yung sinuot kong damit. Anyway, meron naman ako mga dress, pantalon or blouse na panlakad. Hindi ko na nga lang sinuot yun mga beshi dahil gusto ko nga mas komportable ko. Pinili ko na nga lang maging komportable kaysa nga magmaganda ko. Panigurado kasi may mga habulon na mangyayari. Anyway, in fairness mga beshi, maluwang nga at malinis yung CR nila dito. Kahit nasa loob na nga kami ng mall mga beshi ay hindi ko nga ramdam yung lamig ng
aircon. Medyo maliit lang itong mall na to mga beshi at medyo maluwag nga dito sa gitna. Dito nga kami sa food court dumiretso at dito nga kami dinala nila tatay. Ito naman si kuya kan sinundan ko nga dahil pag-gala-gala nga. Kung hinahanap niyo naman ang baby Kenzo, karga-karga ko nga habang nagvi-video pa. Gusto nga rin ko mawala at magtatakbo katulad ng kuya niya. So ayan nga, pagpasok namin sa food court mga beshi, sa dulo nga niyan ay meron arcade. Hindi pa nga kami nakakaupo sa upuan mga beshi, ay dumiretso na nga ang kuya Kal dito at gusto na nga maglaro. Nanghihingi nga siya ng pera at gusto nga daw niya mag-play. So since habang nag-aantay nga kami ng mga in-order na pagkain, ayan nga yung dalawa, hindi ko na natiis at pinagbigyan ko na. Kahit nga 100 na lang yung laman ng wallet ko, bakit pa ako nagwa-wallet ko? 100 lang naman. Nung bata nga ako mga beshi, wala nga akong ganyang karanasan. Tapos habang lumalaki nga ako at kapag nakakakita ako ng mga ganyang bata at tuwang-tuwa sa mga ganyang palaruan, parang ang saya-saya nila. Hindi ko man nga na-experience yung mga ganitong bagay dati, pero ngayon nga na-experience ko na. Makita ko nga silang masaya na-experience yung mga ganitong bagay, parang napufulfill nga yung inner child ko. Katulad ko rin ba kayo mga mamshis? Anyway, ito nga si Kuya Kal, hindi ko alam kung naiintindihan niya na yung nilalaro niya. Ang baby Kenzo naman, ginagaya niya nga yung kuya niya. So pagkatapos nga namin dyan mga beshi, tinawag na kami ni tatay at kakain na raw kami. Hindi nga ako masyado nakabuelo sa kinakain kong only rice ng Mang Inasal. Paano ba naman itong baby Kenzo kay gulo-gulo at turo nga na turo doon sa palaruan? Distracted nga ang baby Kenzo at hindi nga halos kinain yung pagkain. So pagkatapos ko nga kumain, dinala ko nga ulit sila dyan at naglaro nga sila ulit dahil may natira pang ang token. Katabi nga lang din pala ng arcade na to yung Mang Inasal, kaya nga kitang-kita ng mga bata. Kaya hindi tuloy nakakain na maayos at tinake out na nga lang namin yung kinakain nila. Hindi rin naman kami nagtagal at umuwi na nga rin kami mga beshi at habang papalabas nga kami ng mall, nakita naman ito ni Kuya Kai. Tinanong ko nga kung magkano yung T-Rex na dinosaur na yun mga beshi at kulang nga 1,000. Kapag nga binilang ko sa Kuya Kai ng ganyan laruan mga beshi, para lang ako nagtapon ng pera. Wala pa nga isang araw o isang linggo, abay sira na agad. Ang baby Kenzo ko naman tamang tingin lang at tamang mangha sa mga nakikita niya. Anyway mga beshi, maraming salamat sa panonood. Kung natapos nyo nga itong video na to, hanggang dito na lang muna ulit mga beshi. Maraming salamat sa panonood at pag-suporta. God bless us all. Mwah, mwah.